Napasugod kagabi si Davao City Mayor Baste Duterte nang mabalitaan namanong i-raid ang bahay ng kanilang tatay Digong. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5 ang bunsong anak ng dating Pangulo na balak daw sumunod sa The Netherlands. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Kayo maniniwala po ba kayo na ang Philippine National Police susugod sa bahay ni Digong? Naniniwala ba kayo? Kasi ako di talaga ako maniwala. Kasi bakit? Itong mga Duterte na to, gagawin yung lahat para lang kaawaan sila. Para magmukhang aping-api sila. Kasi pwede naman nilang gawin yun na, kunyari, susugurin ng Philippine National Police yung kanilang, yung bahay ng tatay niya. Diba? Pwede nilang, ikalat yun. Tulungan nyo kami kasi ganito ganyan, susugod, papasok sa bahay. Kahit wala namang ganong, 'di ba? Walang ganon na pangyayari or mangyayari pa. Walang ganon. Pwedeng plano-plano lang nila yan, pwedeng gawa-gawa lang nila yan. Kasi alam naman natin yung mga Duterte. Sa ngayon mahilig po silang magpaawa. Gusto nilang ipakita sa mga Pilipino na ang pamilya nila ngayon ay aping-api na. Para maawa ang mga Pilipino sa kanila. Philippine National Police, may sinabi ba na pupunta kami dyan sa bahay ni Digong. Pupunta kami dyan dahil i-raid namin. Meron bang ganun? Wala. 'Di ba? Sila lang yung kumbaga, tawag yan, yung nag-push niyan. 'Di ba? Kasi kung i-raid po talaga yan ng kapulisan yung bahay ni Digong, kahit may tao yan o wala, maraming tao yan o wala, basta nakaschedule yung raid, papasukin at papasukin yan. Basta may search warrant sila, papasukin at papasukin yan kahit marami pang tao. Yun. Pero sa pinapalabas nila ngayon, halatang hindi totoo Wala namang pulis na sumugod. Ang sumugod lang yung mga vlogger doon. Vlogger, yung nandun sa bahay ni Digong. Asan yung pulis? Karamihan kasi sa mga, uto-uto din no? Iwasan po natin magpa-uto. Kasi yung mga Duterte, isa yan, ako'y naniniwala na isa yan sa strategy nila. Na i-announce sa lahat na susugurin yung bahay ng tatay niya. Para yung mga Pilipino uminit na naman yung ulo, sasabihin ng mga iba dyan, grabe talaga yung pang-aapi nila kay Digong, tamo, pati bahay, i-raid nila. Kahit wala namang ganun. Diba? Kalukuhan lang. Anyway, bago po natin na ituloy-tuloy yung ating reaction ngayon mga pre. Ayan At meron po tayong dito. Meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Meron din po tayong TikTok. Okay? Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. So, eto na mga pre, no? At bigyan na po natin ito ng reaction. Bril? Jiggy, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Napasugod dito kahapon ang mga miyembro ng media at ilang taga-suporta dahil sa impormasyong sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Sasalakayin. Okay? Ang tanong dyan, totoo kaya? Kasi bakit magpasa hanggang ngayon, wala namang pulis na sumalakay? Sabi ko nga sa inyo, kahit gaano pa karami yung tao dyan, basta nakaschedule na yan ay sasalakayin yung bahay, sasalakay po yung kapulisan. 'Di ba? Katulad ng nangyari dyan sa kingdom ni Kibuloy. Maraming tao, pero nakaschedule na yung kapulisan. Nahanapin si Kibuloy dyan. Wala, hindi napigilan yung Philippine National Police. 'Di ba? Yan pa kaya, kaunti lang yung tao dyan. Kung gugustuhin lang ng kapulisan niya, pwedeng, di ba? Pwedeng puntahan yan. Kaso kasi, hindi totoo Ito lang to.
strategy lang nila para maawa tayo sa kanila. Pero ako, never akong maawa sa mga yan. Bakit ako mas naawa po ako dun sa mga pinatay na mga inosente. Pasado alas 10 kagabi dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision. Diyan naman yung expert sila dyan, yung mga tagasunod ng mga Duterte, yung Duterte! 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 Diyan lang po sila expert. Sa pasigaw-sigaw nila. Kaming bahala sa'yo! Nung hinuli si Digong, sumigaw din yung mga Duterte, nasa likod mo lang kami, tay. Noong wala pang ICC, nasa harap nyo kami, tay. Nung may ICC na, biglang nasa likod. Ay, shoutout pa sa mga DDS na nagsasabing, ang tagal naman ng ICC. Yan yung napala nyo. Sa Davao City, nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na i-raid ng mga pulis ang bahay ng kanyang ama. Galing pang Maynila si Mayor Baste na nagasikaso raw ng papeles papuntang Netherlands para mabisita roon si Duterte. Pero napabalik daw siya ng Davao City dahil sa natanggap niyang impormasyon. Galing ng kwento, ano? Siyempre, yun yung sinabi ni Baste sa mga sa media eh. Yun din yung sasabihin ng media. Diba? Maniwala kayo na totoo talaga to? O drama lang? Kita nyo si Ruben Padilla, no? Naalala nyo, yung mga salamin ng bahay niya, tinamaan daw ng bala. Puro salamin yung tinamaan. Di ba halatang halata yung drama ni Ruben Padilla? Ito kaya, ano sa tingin nyo? Drama o hindi? Kung ako kasi yung titingin, 100% drama po yun. Ha? Walay kaso na gyud sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw na ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato na to. Wala daw siyang tiwala sa administrasyon ngayon. Okay? Siyempre, kalaban nyo eh. Inaapin nyo eh. Bakit ka magtitiwala kung kayo mismo inaapin nyo yung taong ito? Dapat lang huwag kang magtiwala. Bakit? Kayo yung nang-api eh. Kayo yung umatake, di ba? Atake kayo ng atake. Binato nyo ng bola, nag-bounce, tumama sa inyo. Mariin naman pinabulaanan ng Davao City Police na may mangre-raid sa bahay ni Duterte. Magpaalam sila sa akin, kundi huhulihin ko sila. Huwag silang magre-raid dito sa Davao na hindi ko alam. Tropod ng pulisan. Kulang pa yung angas eh. Dapat angasan mo pa. Huwag silang magre-raid dito sa Davao nang hindi ko alam. Ha? Dapat tinangasan mo pa. Kulang sa angas, kulang. Ay, naku po. Iwasan nyo pong magpagamit sa mga maling tao, ha? Pag maling tao, anong ginagawa ng mga yan? Mali. Sa susunod kayo, iwasan nyo pong maging, sa lahat anong nakikinig sa akin, iwasan nyo pong maging aso-aso. Ha? Kahit mali, susunod kayo, iwasan nyo. At, di ba? Maraming gumagawa ng ganyan eh. Tuloy natin. Eksklusibo ko ring nakausap ang isa pang anak ni Duterte na si Kitty. Eto na, si Kitty Duterte! Di umano, itong si Kitty Duterte ay merong malaswang mga larawan. Diba? Ay, pasensya na kayo, nag-message sa akin sa Facebook. Dami nyo po, di ko lang kayo ma-replyan po lahat. Pasensya na po, ha? Hindi ko po kayo ma-replyan lahat. Ayan, ha? Kitty Duterte, eto masasabi ko lang sa inyo. Alam nyo, pag ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, magiging high ka ngayon. Okay? Tapos, may mga tao dyan na maghuhubad-hubad, pipicturean yung sarili, ipopost sa kanilang mga social media accounts na naka-private. Diba? Ang tanong, kung normal yung takbo ng isip mo,
magagawa mo bang maghubad, picturean yung sarili mo at i-post or i-save sa account mo nang naka-private? Or kahit man lang wag mong sabihin ipopost, yung mag-picture ka na lang, gagawin mo ba yun sa sarili mo? Natural, hindi. Kung matino kang tao, di mo gagawin yan. Pero pag sabog ka, gagawin mo talaga yan. Diba? Oh, pakinggan natin yung sasabihin ni Kitty dito. Tumanggi siyang idetalye kung nasaan siya. Pero nagpasalamat si Kitty sa mga sumuporta sa kanila. Paalala niya. Pagbantay lang yun ta, video hatanan mahitabo kay kana sila maro kaayo na sila. Gusto Sabi ni Kitty, ako itatranslate ko, mag-ingat lang daw sila o tayo or mga DDS kasi maro, ibig sabihin madaya. Madaya daw sila. Ayan maging alerto lang tayo. Videohan ninyo kung anong mga nangyayari kasi yan sila hindi mapapagkatiwalaan. Alam mo kasi pag gawain mo, 'di ba? Gawain ng tatay mo yan, 'di ba? Yung tatay mo hindi mapapagkatiwalaan, 'di ba? Kaya alam na alam ni Kitty. Yung tatay niya hindi mapapagkatiwalaan. Alam na alam ni Kitty. Kaya sinasabi niya rin dyan, videohan nyo kasi hindi rin mapapagkatiwalaan yung mga yan. Dapat sinabi mo, videohan nyo dahil hindi mapapagkatiwalaan yung mga yan tulad ng tatay ko. Alam na alam Maro kaayo na sila. Gusto rin daw nilang bisitahin ang ama sa The Hague kung saan siya nakadetain. Wala pa rin silang schedule kung kailan sila aalis. Nakausap naman daw ni Kitty si Duterte. Sabi raw sa kanya ng ama, mag-isa lang siya sa detention cell sa ICC Detention Center. Umaasa rin silang may prison doctor Nakakulong na. na mag-aalaga kay Duterte. Sa Instagram story ni Kitty kanina, nanawagan siya sa mga taga-suporta na magtirik ng kandila at magdasal kasabay ng pagharap ni Duterte sa ICC mamaya. Tingnan nyo, magtirik ng kandila, buhay pa yung tatay, titirikan na ng kandila. Ang mga auto-auto naman ng mga DDS, sumunod din, nagtirik din ng kandila. Anong connect sa pagkakulong ni Digong sa pagtitirik nyo ng kandila? Makakatulong ba yan? Or agaw atensyon lang? Galing Galing. Para lang magkaroon ng atensyon yung kanyang makuha yung atensyon ng mga tao. Magtitirik talaga ng kandila. Samantala, hindi na raw magsasampa ng reklamo ang babaeng pulis na pinukpok sa ulo ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia. Hindi ko alam kung yung pinukpok na pulis, kung DDS ba siya o hindi. Pero, karapatan mo naman yan na hindi ka magreklamo eh. Diba? Karapatan mo yan. Pero kasi ang nakakalungkot dito, kahit yung mga viewers ko nga nalungkot na bakit naman hindi agad sinampahan ng kaso? Ikaw na yung pinukpok sa ulo eh. Hindi ko alam kung DDS to or PBBM. Hindi ko alam. Pero dahil sinaktan ka, ay dapat naman, 'di ba? Ito sa akin lang dapat naman kasuhan mo. 'Di ba? Parang hindi ko maintindihan, parang binababa mo yung level. Nandun ka na eto ka Tapos parang binababa mo yung level mo. Yung nang hampas sa'yo, ano lang naman yan ni Digong Kabit di umano. Ayaw mo pa nun? May ipapakulong mo tong babaeng ito na ubod ng yabang or makakasuhan, di ba? Desisyon niya yan di good luck. Personal na desisyon daw ito ng nasugatang pulis. Sadyang kasama hawak siya sa ulo, nakaganyan. Tangina, cellphone daw, iPhone, pinanghampas. Sakit nun. naman daw sa trabaho nila ang ganitong pangyayari. Sasagutin na lang daw ng PNP ang pagpapagamot sa tauhan ng Special Action Force at pararangalan hawak siya sa ulo, ramdam niya talaga yung sakit. Daw ito. Jiggy, sa ngayon ay tahimik pa ang sitwasyon dito sa labas ng bahay ni Digong. Posible ding magsasagawa naman mamaya ng prayer rally ang mga kapitbahay ni Duterte at mga prayer rally. Pero ang gagawin dun sa rally, magmumura, magpe-fake news, mangwawalang hiya. Iyon yung prayer rally nila. at taga-suporta dito. Jiggy,
Bril, dalawang katanungan. Yung araw ng pagdiriwang ng araw ng Davao ay naapektuhan ba nitong mga nangyayari dyan ngayon sa syudad? Alam mo, Jiggy, medyo malungkot ang selebrasyon ngayong taon sa araw ng Davao dahil nga sa pagka-aresto ng itinuturing na ama ng lungsod na si Tatay Digong. Ngayong linggo nga, pagkatapos ng Parada Davaoenyo na isa sa mga highlight. Kailangan mo talagang magtatay digong dyan. Pag mo sabihin digong, didiis yung nakapaligid sa'yo dyan. Mga bastos. Diba? Events sa selebrasyon ay magkakaroon ng Solidarity Walk for FPRRD as one para kay Digong. Jiggy. Digong na naman. Uy, lagyan mo ng tatay. Pupukat talaga dyan, madam. Alam mo naman mga DDS, mga ano talaga yun. Hindi ko man nila lahat, ano. Pero karamihan sa kanila, bastos. At may mga impormasyon ka ba kung ano-ano mga lugar nagkakaroon ng mga pagtitipon bilang suporta kay dating Pangulong Duterte, ibang lugar dyan sa Mindanao? Alam mo, Jiggy, marami na ding mga lugar dito sa Mindanao ang nagtitipon-tipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagkunina sa kanyang pagka-aresto ng ICC, gaya ng sa Agusan del Sur, sa Zamboanga City, sa Surigao del Sur at iba pang lugar dito sa Mindanao. Jiggy. Maraming salamat, Bril Montalvo, News 5 Mindanao. So, yun mga pre, at nabigyan natin ng reaksyon. Kung kayo po yung tatanungin, totoo ba itong sinasabi ng mga Duterte na susugo daw ang Philippine National Police or ang kapulisan sa bahay ni Digong? Totoo ba? Naniniwala ba kayo? Comment nyo. Kasi ako, hindi po ako naniniwala. Kasi pwede pong palabas lang ito. Alam nyo naman, yung mga Duterte, mahilig magpalabas. Diba? So, yun lang muna yung ating video mga pre. Maraming salamat po ay sa mga bagong subscriber po natin dyan. Maraming salamat po. Siyempre, bago po tayo magtapos mga pre, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Yan na, sa hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page. Yan na po. No? Yan na po ang ating Facebook page. Follow nyo na po yan. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So, yun lang po. Kita